Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Sa araw po na ito, we will study about how to overcome all these temptations, trials, troubles, even tribulations in life. May dalawang bahay na naitayo sa isang lugar, parehong maganda. Pareho yung structure, pareho yung mga ginamit na materyales. Pero nung dumating yung bagyo, yung isa nakatayo at yung isa gumuho. Bakit nagkaganon? Yung kanyang introduction dun sa verse 46, ang sabi ng Panginoon, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman ginagawa ang sinasabi ko? Na merong nagtayo ng bahay na itinayo niya yon, naghukay ng malalim, itinayo yung dasyon na bato, nung dumating ang bagyo, bumaha, nanatiling nakatayo. Subalit, yung isang tao na nagtayo ng bahay, pero mababaw yung pundasyon, ang pundasyon ay buhangin, dumating ang bagyo, bumaha, winasiwas yung bahay. Natin una, the rebuke of empty confession. Yung binanggit ko nga, verse 46, nirebuke ni Lord yung mga sumusunod sa Kanya. At sabi ng Panginoon, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Pero hindi niyo man ginagawa yung sinasabi ko. Ano po ibig sabihin nito? Sinasabi ni Jesus, if I am so important to you, you are calling me Lord, Lord, then why is it that my words are not being applied in your life? Mahalaga pala ako sa inyo eh. Tinatawag niyo akong Panginoon, Master, Master, Teacher, Discipler, Rabbi. Pero bakit yung mga tinuturo ko hindi niyo ginagawa? Gaano ko kahalaga sa inyo? So ano po ibig sabihin nito? Si Jesus, He rebuked knowledge without obedience. Ibig sabihin, hindi sapat yung marami kang alam, punong-puno ka ng kaalaman, pero wala namang pagsunod. So, ibig sabihin, knowledge without obedience brings a shallow foundation of faith. Yan ang gustong sabihin ni Jesus. Minememorize niyo yung tinuturo ko. Kabisado niyo yung mga turo ko. In fact, pwede nga kayo mag-substitute sa akin para ituro yung mga tinuro ko. Pero ang tanong, bakit hindi nyo ginagawa? So, ang sabi ng Panginoon, dahil hindi nyo ginagawa, mababaw yung foundation ng faith ninyo. Naunuhan po natin mga kapatid. So, what are the things that God wants us to obey? Ano ba yung mga gusto ng Panginoon na sundin natin? A, B, C. Una, accept Jesus Christ as Lord, Savior, and God. Accept Him. Tanggapin mo si Kristo sa puso mo. Not just knowing Him as Lord, God, and Savior. Kasi may mga tao, pag tinanong mo, sino si Kristo sa iyo? Si Kristo ay Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Head knowledge. Ang tanong, yung head knowledge bumababa sa puso? Tinanggap mo na ba talaga si Jesus Christ? Tinanggap mo na ba si Jesus sa puso mo? Siya ba ang nangunguna sa buhay mo? Is He the number one person in your life? Is He the number one or the most important personality in your life? Yun ang ibig sabihin nun eh. Pag sinabi mo si Jesus, my Lord, Panginoon, tagapagligtas, at Diyos, ibig sabihin, Jesus takes number one spot in your heart. Siya yung number one sa'yo. Siya yung number one priority mo. Hindi yung asawa mo, hindi yung pamilya mo, hindi yung boyfriend mo, hindi yung girlfriend mo, hindi yung pag-aaral mo, hindi yung trabaho mo, hindi yung business mo. At hindi rin yung ministry mo. Kundi si Jesus ang number one sa'yo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Naintindihan pa natin mga kapatid. Pangalawa, it is to believe in His Word. By believing means applying His Word. So ibig sabihin, when you believe, sabihin, naniniwala ako sa'yo. Sinasabi mo na, naniniwala ako, susundin ko yung sinasabi mo. Eto ha, sino sa inyo pumunta sa doktor? At nung sinabi ng doktor, nako, may sakit ka. Kailangan gumaling yung diabetes mo, yung high blood mo. Kailangan, ito, inumin mo, itong mga gamot na to. Ano sasabihin sa doktor? Doktor, hindi mo naniniwala sa iyo eh. Kaya lang ako nandito kasi, wala akong magawa. Sino sa inyo pupunta sa doktor at didibatihin niyo yung doktor? Sabihin niyo, hindi totoo yan, Dok. Sinungaling ka. Hindi ako naniniwalang may sakit ako. At hindi ako naniniwala sa mga gamot na yan. Sino sa inyo gano'n? Wala, di ba? Walang matinong taong pupunta sa doktor sabihin na hindi ko naniniwala sa inyo, Dok. Naintindihan niyo ba? Pag sinabi ng doktor, eto, you take this 3 times a day.
Lalo na kung kailangan ng antibiotics. Sabi, o ito 4 times a day ito. Bago ka mag-antibiotics, kumain ka muna kasi para hindi bumaliktad yung sikmura mo, baka isuka mo yan. Kailangan kumain ka, kailangan full meal bago ka mag-take ng antibiotics. Hindi ba susundin natin? Tama ba? Sabihin ng iba, kahit alas 2 sa madaling araw, gumising ka, iset mo yung alarm ng cellphone mo para gumising ka, para lang uminom ka ng gamot. Hindi ba meron, ganun ang sinusunod natin, di ba? Tama ba? Hindi mo sinasabi, hindi totoo yan, sinungaling ka, doktor. Pero sa Panginoon, pag sinabi ni Lord, eto ang gawin mo, eto ang sinasabi ko sa iyo, manampalataya ka sa akin. Ang sabi ng Panginoon na unahin mo ako, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. Ang dali-dali, that is my life verse, no? Matthew 6:33. Doon umiikot ang buhay ko. Unahin mo ang Panginoon, ang kanyang katwiran, at lahat ng bagay dadagdag niya sa iyo. Sasabihin mo ba kay Lord, hindi sinungaling ka, Lord? Hindi totoo yan. Hindi totoo na sinabi mo, unahin kita, unahin ko yung paggawa ng katwiran, unahin ko yung pagsunod sa kalooban mo. At sabi mo, lahat ng bagay dadagdag mo sa akin. Sinungaling ka, Lord. Hindi totoo yan. Joke lang yan. Sino sa atin ang ganun? Pero in reality, ganun tayo. Binabasa mo yung Bible, nakikinig ka ng sermon, pero hindi mo ina-apply yung sa buhay mo. Yung sabi ng Panginoon, if you believe, you must apply it. Kung paano ka naniniwala sa mga doktor, sampalataya ka sa mga doktor, dapat sampalataya ka rin sa sinabi ni Jesus. Susundin mo yun. Naintindihan natin mga kapatid. Pangatlo, commit your life to serving Him. Italaga mo yung buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon, hindi yung nauubos yung lakas mo sa pagtatrabaho. Nauubos yung lakas mo sa pag-aaral. Walang masama sa pagtatrabaho, ha? Ako, I hate yung mga tamad. I hate yung mga tamad na magtrabaho. I hate yung mga tamad mag-aaral. Kasi ako nagpastor ako 1992, pero hindi ako tumigil sa pagtatrabaho. Full-time ako sa pagpapastor, full-time din ako sa pagtuturo, sa high school, sa college. Kailan lang ako nag-retire? 2009, and then 2013, bumalik ulit ako sa pagtuturo. And then, nag-retire ako 2015. After more than 20 years, sabay, full-time pastor ako, full-time educator din ako. Kasi, naiinis ako sa mga tamad. Lalo sa mga tamad na pastor, na umaasa na lang sa mga miyembro. Ako, nakita nyo, in the past 20 years, sumusweldo ko nang hindi galing sa simbahan. Kailan lang ako sumweldo dito galing sa church? 2006. Pero magmula year 2000, hanggang 2006, wala akong tinanggap sa church kahit piso. Mga kapatid, ibig sabihin, walang masama sa pagtatrabaho. Baka nauubos yung panahon mo sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa business, nauubos yung panahon mo sa maraming bagay, pero hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka maasahan ni Lord. Hindi ka magamit ni Lord. Ang galing-galing mo sa trabaho. Yung kumpanya mo, yung factory nyo, umaasenso dahil ikaw ang ginagamit doon. Yung talino mo, ginagamit doon sa kumpanya. Yung talino mo, ginagamit doon sa school. Number 1 ka sa klase. Pero hindi ka magamit ni Lord. Yung iba, nauubos yung panahon sa sport. Pero yung lakas mo, pagod na pagod ka doon sa hobby mo na sports. Pero yung ginagamit mo ba yung lakas mo sa Panginoon? So yun ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Accept Him as Lord, God, and Savior. Pangalawa, believe in His Word by believing and applying His Word. Pangatlong, commit your life to serving Him and glorifying Him. Ang tanong, ginaglorify mo ba si Lord sa ginagawa mo? Ano ba, sa pag-aaral mo, nag-glorify ba si Lord? Sa trabaho mo, sa business mo, o kung ano bang ginagawa mo, nag-glorify mo ba si Lord? Sabi mo ba, Pastor, blessed na blessed yung mga kaklase ko, yung mga kliyente ko, blessed na blessed yung mga kausap ko, yung mga katrabaho ko, mga ka-office mates ko, blessed na blessed sila sa buhay ko kasi kitang-kita ni Lord, si Lord sa buhay ko. Sabi mo ba yun? O, ikinakahiya ka ni Lord. So mga kapatid, let us obey God. In reflection, ako ba'y tagapakinig lang o tagasunod din? Or dapat both, tagapakinig at tagasunod. Tama ba? Okay? So, in James 1:22-25, basahin natin. 1, 2, 3. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Basahin natin. 23. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos, makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Tingnan po ninyo, no? Sabi dito ng Panginoon, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Live according to the Word of God.
Hindi yung live according to the word of men or live according to the principle of the world. Ang sabi diyan, live according to the word of God. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ang prinsipyo ng Bible, ang sundin mo para siguradong maayos ang buhay mo. At sabi niya, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad na isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Parang ganito, sino sa inyo sa umaga, no? Pagkagising, siyempre, siguro sa banyo, may salamin. Assuming may salamin sa loob ng banyo. Paggising mo ganyan, siyempre, titingnan mo sa sarili mo, nako, grabe, no? May morning glory ka, laki. Tapos ang buhok mo, nako, curly hair. Kung saan-saan, north, east, south, west, yung buhok mo. Tapos lalabas ka na, okay lang. Pasok ka na, hindi ka nga nag-toothbrush eh. Alam nyo, may mga taong ganyan kayo nakakasalubong o nakakasalamuha. Meron wala. May mga ganun, talaga nakaka-turn off, di ba? Yung mga makikipag-usap sa'yo, amoy panis na laway. Nakakainis naman. Talagang parang imbornal yung bibig. Tapos amoy sigarilyo yung kamay. So, mga kapatid, ang sabi dito, sino yung mga taong ganun? Nakita mo yung mukha mo sa salamin, ang dungis mo, ang pangit na itsura mo, yung wala kang ginawa. Naintindihan niyo ba? Yun ang sinasabi dito. Tingnan niyo sa verse 25, tingnan mo yung kabaligtaran. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ng pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad na nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So tingnan po niya yung kabaligtaran noong verses 22 to 23. Yung sa 25, yung taong nagsasaliksik, nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao. Because the Word of God gives us freedom. The Word of God gives us freedom. Hindi ba sa John 8:31 to 32? If you continue in my teachings, then you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. John 8:32, the truth will set you free. Sabi dito, yung kautusan na ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ang tanong, ikaw ba'y tagapakinig lang o tagasunod din? Dapat pareho, tagapakinig at tagasunod. Now, second point, the reward of obedient faith. Ang sabi doon sa verses 47 to 48, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi na tinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Tingnan ninyo yung mga highlighted words. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit, nakikinig, nagsasagawa. Siya ay katulad na isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi na tinag ang bahay. Wow! So, tingnan ninyo, ano yung matalinong nagtayo ng bahay? Tatlong elemento. Okay? Pangalauna, lumalapit kay Jesus, nakikinig sa salita ni Jesus, at nagsasagawa ng salita ni Jesus. Ito yung tatlong elemento ng isang taong nagtayo ng bahay sa bato. Ano ba yung bahay? Ano sinisimbolo ng bahay dito? Matanong ko kayo. Ano sinisimbolo ng bahay? Ang sinisimbolo ng bahay, buhay. Okay. At tanong, ano naman ang sinisimbolo noong pundasyon? Yung pundasyon, ito yung kung saan mo itinatayo ang buhay mo. Saan nakatuntong ang buhay mo? Ano ang nagpapalakas sa iyo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng katatagan? Kapag sa panahon ng problema, sino ang inaasahan mo? At yung dito, yung bagyo. Ano sinisimbolo ng bagyo? Trials, temptations, troubles in life. Okay. Now, alam niyo ba in 1923, an earthquake in Tokyo killed 140,000 people. Can you imagine, no?
140,000 people in Tokyo, Japan because of earthquake. So, anong ginawa ng Japan? Ang Japan po, isa sa mga most earthquake-prone countries in the world, more than California. So, siguro, kung merong top 10 na most earthquake-prone, ang Japan siguro na sa top 10. So, kaya ginawa nila, during the past 30 years or so, Japan has developed some of the most sophisticated and earthquake-proof architecture in the world. These buildings are expensive, but Japan knows how to build houses and skyscrapers that will not fall down in an earthquake. They may sway back and forth, but unless a huge crack opens up right underneath one of these buildings, they will not fall. They are going to great lengths and great expense to protect their people and provide safe houses, buildings, and workplaces for their citizens. So, kumbaga, ang Japan talagang diniscover nila, nag-aral sila, gumawa sila ng paraan para yung kanilang mga buildings ay maging earthquake-proof. Kasi nga, lagi silang dinililindol. So, mahal nga ito, sabi dito, mahal nga, expensive nga, pero safe naman. Naintindihan natin. So, kaya sa Japan, although mabalitaan, earthquake, magnitude 5, 6, 7, pero bihira yung, kumbaga sabi nga ni Pastora Malu, nung siya ay nag-aaral sa Japan, kasi Pastora Malu, alam niyo, dalawang beses na nag-scholar sa Japan yan, isang 1988 saka 1992. So, ordinaryo na raw sa Japan yung habang nagle-lecture sila, nagsasayaw. Ordinaryo daw yun. In fact, sa umaga daw, pagpasok na sa klase, ang usapan, kung naramdaman mo ba yung lindol kagabi? Ganun lang. Napaka-ordinaryo sa kanila sa Japan yung nililindol. Pero, dahil nga naging earthquake-proof yung kanilang mga buildings, hindi sila natatakot na baka bumagsak. Samantalang sa atin dito, siguro intensity 3 pa lang, tumatakbo na tayo palabas Kasi siguradong babagsak. Bakit? Yung pundasyon So mga kapatid, nag-research din ako, kasi nga, syempre sa engineering, building construction principle. The higher the building, the deeper the foundation. The higher the building, the bigger, the deeper the foundation. So, according to my research, yung 50-story building, you will typically need 6 months for foundation. Can you imagine, 6 months ng pag-ukay lang. 6 months lang yung paglalatag ng foundation. 6 na buwan na foundation, 6 na buwan na pag-aayos ng foundation para lang doon sa 50-story building. So, ang tagal nun, di ba? So, 2 to 3 weeks per floor. Can you imagine? Siyempre, 50-story building yan. So, 2 to 3 weeks per floor. Hindi mo pwedeng madaliin yan. So, these are guesstimates and a lot of activities overlap, of course, but allow 2.5 to 3 years, usually depends on how advanced the design is prior to starting, how much money is available to go faster, etc. So, yung gumawa po nito, yung Whiteport, gumawa nitong, nag-remodel nitong building natin, yung mga taga-Whiteport Construction, sila po yung gumawa ng Robinson sa bandang Ilocos. Tinanong ko yung tauhan. Sabi ko, gano'n nyo kaya ginawa yung Robinson? Pastor, 4 years. Ano ka ako? 4 years? Napakatagal naman. Pastor, yung foundation lang, 1 taon na Can you imagine, Foundation pa lang ng Robinson, 1 taon na nilang ginawa. So, no wonder, kailangan talaga, kung mas mataas yung building, matibay ang foundation. Naintindihan natin. Kaya di may nababalitaan tayo, intensity 5 lang, wala na, bumabagsak na Bakit? Yung foundation Naunawaan natin mga kapatid. So, the same thing in our lives, the flood. The flood symbolizes all kinds of trials and temptations in life. Sino sa atin dito, hindi tayo nakakaranas ng temptation sa buhay? Walang tao, walang buhay na temptation-free. Lahat tayo, may temptation tayo. Naintindihan niyo ba? Alam nga ng demonyo kung anong temptation mo ang bagay sa iyo. Bakit? Alam niya yung buhay mo Ano ba ibig sabihin ko dito mga kapatid? Iba-iba ang weaknesses natin. Okay?
Halimbawa, maaring sa akin, nung ako'y wala pa sa Panginoon, talaga ang number one ko na bisyo talaga, nahirapan talaga ako alisin, yung paninigarilyo. Born again ako, nakakapag-yosi pa rin ako, pero patago. Hirap na hirap talaga ako. Yung iba na madali nyo lang naiwasan yung paninigarilyo, purihin ang Diyos. Yung iba naman, iba-ibang weakness natin, di ba? So, alam ng demonyo yan. Alam ng demonyo kung saan ka titirahin. Alam ng demonyo kapag ang weakness mo, sex, alak, sugal, sigarilyo, chismis. Yung iba, grabe, wala nga alak, walang sigarilyo, walang droga. Pero chismoso. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka chismoso. Di ba? May mga ganun, di ba? Yung bang parang pag sinabihan mo ng sikreto, talagang, naku, grabe, hindi na mapakali. Umiikot yung dibdib na, kanino kaya unang sasabihin to? Pag sinabi, uy, atin-atin lang to. Ay, oo, syempre, atin-atin lang to. Pero actually, umiikot na yung dibdib niya. Kanino kaya unang sasabihin to? Eh, wala. Yung mga taong ito, hindi pwede sabihin ng sikreto to. Pag nagsalita ka dyan, parang ka nagsalita sa loudspeaker, parang nagsalita ka sa radyo, pero atin-atin lang to. So mga kapatid, no, yun ba mga chismoso, chismosa, no, mga marites, yun ang weakness nila. Now, what are the examples of floods in our lives? Health issues, yung mga sakit. Ako, tinatanong ko kay Lord, alam niyo, pagka nagpapapray kayo sa akin, di ba, pinagpipray ko kayo? Ilan sa inyo dito, yung pinagpray ko kayo, gumaling kayo? Pakitaas ang kamay. Halos lahat kayo dito, na ipagpray ko kayo eh. And 9 out of 10 of you, nung pinag-pray ko kayo, ang dami sa inyo, instant healing. Ang dami, and then I love to pray for the sick. Talagang yan ang aking vitamins. Kaya kahit, halimbawa, pagod na ako, magpapapray kayo, hindi ko kayo tatanggihan. Because I love to pray for the sick. At kapag nakakita ako ng kahit yung mga taga-ibang church ko, kumustahin ko pa yan, Brad, kumusta ka na? Pastor, okay na po ako. Pastor, nakakalakad na po ako, Pastor. Pastor, yung frozen shoulder ko, Pastor, magaling na, Pastor. Pastor, nakakita na po ako. Because of the Lord. Iba sa ating problema, financial problem, business problems, family problems, may mga problema kayo sa pamilya, academic problems, spiritual problems. So, iba-iba yung problema natin in our lives. Pero sabi ni Jesus, if you build a deep foundation and build it upon a rock, your house, your life will withstand the test of temptations, trials, and troubles. No matter what kind of or how strong the storm and floods that will come into your life, you will remain standing by faith in me. So, ibig sabihin ni Jesus, kung ang buhay mo, itatayo mo yan sa bato, sa matibay na pundasyon, malalim ang pundasyon, kahit anong pagsubok ang dumating sa iyo, anong tuksong dumating sa buhay mo, anong problema ang dumating sa buhay mo, mananatili kang matatag. Dahil sa pananampalataya mo sa akin. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, a good reminder from the book of Joshua, one of my favorite verses in the entire Bible. Basahin natin, Josue 1:8-9. 1, 2, 3. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Tingnan po ninyo, bakit paborito ko itong talata na to? Kasi andito yung susi ng tagumpay at kasaganaan. Napakasimple. Hindi mo kailangan bali-balik ta rin ng Bible or magpunta ka ng Bible school, mag-research ka ng encyclopedia para maintindihan mo ibig sabihin nito. This is a very plain, simple Word of God. Ano sabi dito? Huwag mo kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Don't forget to read the Word of God. Sabi yan, pagbulay-bulayan mo. Sabi ng pagbulay-bulayan, meditate on the Word of God. Meditate day and night, araw at gabi. Bakit daw? Para matupad mo ang lahat na nakasal doon. Siyempre, how can you obey the Word of God if you do not read the Word of God? Paano mo susundin ito? Paano mo masusunod ito? Kung hindi mo binabasa. Naintindihan niyo ba? So, ang sabi dito, kapag ka nasunod mo na to, ang sabi dyan, magiging masagana at magtagumpay ang iyong pamumuhay. Grabe na masagana, prosperous, and successful. Sino sa atin dito, we want to be prosperous and successful? Pakita sa kamay. Okay?
So, ibig sabihin, if you want to be prosperous and successful, the formula of the Bible is very simple. You meditate on the Word of God and then obey the Word of God, and then your life will be prosperous and successful. Ako ramdam na ramdam ko yan. I'm telling you, ramdam na ramdam at talagang may pagpapatoto ko sa inyo kung paano kong pinagpala ng Diyos. Before graduation, may naghihintay ng trabaho sa akin. Hindi ako pinaghirap ng Diyos. Maaring for 6 years, naglalakad ako, talagang sobrang tipid. Hindi ako nakakain kahit minsan sa Jollibee, sa McDo, sa mga fast food. Hindi kagaya ng iba sa inyo dito. Anytime you want, nakakakain kayo sa McDo at sa Jollibee. Kaya ingit na ingit sa mga kabataan ngayon, ang yayaman. Samantalang nung panahon ko, imagine, kahit minsan hindi ako nakakain sa Jollibee, kahit din siya nakakain sa McDo. Kumakain kami sa tayo-tayo. Hindi, sa tabi-tabi. Because of limited budget. Very limited budget. Pero sa biyaya ng Panginoon, ramdam na ramdam ko to. Nung sinunod ko yung kalooban ng Panginoon, sinunod ko yung salita ng Panginoon, pinagpala ng Diyos ang buhay ko. Kaya ang tingin sa akin ng ibang mga pastor, ito na ang pastor na mayaman. Sabi ko, si Lord ang mayaman, hindi ako. So mga kapatid, sabi niya, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sino sa atin dito pinanghihinaan ng loob? Sino sa atin dito nakakaramdam ng takot? Ang sabi ng Panginoon, lakasan mo yung loob mo, magpakatatag ka, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Grabe. Sino daw ang kasama mo? Saan ka magpunta? Sino kasama mo? Si Yahweh, si Lord, kasama mo saan ka man magpunta. Bakit ka matatakot? Eh, ang kasama mo yung Creator of the heavens and the earth. Naintindihan niyo ba? Bakit ka matatakot? Eh, ang kasama mo yung lumikha ng langit at lupa na may hawak sa buhay at sa kamatayan. Ang Diyos ng kalangitan. Ang siyang lumikha ng impyerno. Bakit ka matatakot? Naintindihan niyo ha? So, kaya sabi ni Lord, huwag kang matakot. Lalo na, kung ikaw sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, bakit ka matatakot? Ang pangako ng Panginoon, you will be prosperous and successful. Angkinin mo yan. Kaya ito, igawin mong memory verse ito, magawin mong life verse ito, at sabihin mo sa Panginoon, every morning, every night before you sleep, Lord, susundin ko yung kalooban mo, pag-aaralan ko yung mga salita, susundin ko yung salita mo, Panginoon, at alam ko, totoo ka sa pangako mo. Dahil ang sabi mo, kung itutuparin ko yung mga salita mo, you will make my life prosperous and successful. I know that you are a true and faithful God. You are true to your promises. Hindi ka sinungaling, hindi ka mapaglaro, hindi ka mapagbiro sa iyong mga pangako. Ikaw ay Diyos sa tapat at banal na tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya naniniwala ako, Lord, na kung tutuparin ko itong Joshua 1, 8, and 9, my life will be prosperous and successful. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, the question is, how deep is the foundation of your life? How deep and strong is the foundation of your life? Basahin natin yung verse 48, 1, 2, 3. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugsa ang tubig, hindi na tinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkato. So, ang tanong, gaano kalalim ang pundasyon ng faith mo? Gaano katatag ang foundation ng buhay mo? Matagal at mahirap ang maghukay ng pundasyon. Subalit, sure ka naman na matibay ang bahay mo. Hindi madali na hindi madali na sumunod sa kalooban ng Diyos, ha? Sinasabi ko na sa inyo. Hindi madali na sumunod sa salita ng Panginoon. It will make you struggle to obey the Word of God. Pero in spite of the struggles, kahit mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos, sundin mo pa rin. Kasi kapag sumunod ka sa salita ng Panginoon, you are laying your life on the foundation of rock. Naintindihan natin. Ano yung gusto mong madaling buhay? Ang madaling buhay, yung sumusunod sa kasalanan. Punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng pagiging makasarili, punong-puno ng kayabangan, punong-puno ng pagmamalaki, ikaw ang dinudiyos mo yung sarili mo. Nung sinabi ni Jesus na, tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo ginagawa yung sinasabi ko. Ang sabi ng Panginoon, ano ibig sabihin nun? Hindi totoo na tinatawag niyo akong Panginoon. Ang Panginoon niyo, yung sarili niyo. Kasi hindi niyo ginagawa yung sinasabi ko eh. Kasi pag hindi, tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo ginagawa yung sinasabi ko, ang totoo niyan, ang Panginoon niyo, yung sarili niyo.
Kasi kung talaga ako ang Panginoon ninyo, gagawin ninyo yung tinuturo ko. Gagawin niyo yung sinasabi ko. At kapag ginagawa niyo yung sinasabi ko, yung pundasyon ng buhay niyo tumatatag. Ngayon, dahil hindi niyo sinusunod yung sinasabi ko, ang pundasyon ng buhay mo, ikaw. Ang pundasyon ng buhay mo, nasa buhangin. Naintindihan niyo ba? Kaya pag dumating ang pagsubok, dumating ang problema, dumating ang tukso, wasiwas ang buhay mo. Bakit? Ang pundasyon ng buhay mo, mababaw. Hindi ka kapundasyon yan sa salita na itinuturo ko sa inyo. Kasi hindi nyo sinusunod. Dahil ang sinusunod nyo, yung kalooban nyo, ang Panginoon nyo, yung sarili nyo. Naintindihan niyo ba mga kapatid? That's the logic. Sa pangatlo, the ruin of disobedience. Tingnan niyo yung verse 49. 1, 2, 3. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad na isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na yun, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. So tingnan niyo yung kaibahan naman. The ruin of disobedience. Ibig sabihin yung pagkawasak ng hindi pagsunod. Na ang isang tao, sabi niya, nakikinig naman ng aking mga salita, hindi tumutupad nito. Ito mga kapatid, ito, tanongin mo yung sarilinin mo lang. Ilang kaya sa katabi ko, yung pagkatapos makinig sa sermon na to, gagawin yung sermon na narinig niya. Ang tanong ko sa inyo, ilang kaya sa inyo dito, may 100 kayo, ilang kaya sa inyo yung susundin yung sermon na narinig nyo? Kagaya ka ba noong una na nakinig at sinunod yung salita ng Panginoon? Dumating yung baha, dumating yung bagyo na natiling matatag yung kanyang buhay, yung kanyang bahay. So, o kaya, isa ka doon sa nakinig, subalit hindi sumunod. Dumating ang bagyo, dumating ang baha, bumagsak ang buhay. Naintindihan natin. How strong and deep is the foundation of your life? Gaano katibay? The weak foundation of life. Alam niyo yung mga weak foundation of life? If the Word of God is not the foundation of your life, if Jesus Christ is not the foundation of your life, anong foundation ng buhay mo? Ito yung mga sumusunod. Fun. Kasiyahan. Ang buhay mo punong-puno ng kasiyahan. Totoo naman, wala namang masama sa magpakasaya. Pero kung puro kasiyahan ang habol mo sa buhay, iniisip mo saan kong gigimik ngayon, bukas saan ako gigimik, ano kaya susunod kong gimik? Yung pera mo nauubos sa kasiyahan. Mag-ingat ka. Sa huling panahon, yung kasiyahan yan, kalungkutan ang ibibigay sa iyo. Pangalawa, finances. Nabubuhay ka para sa pera. Pagkita ng pera, puro business, trabaho. Kung paano kikita, paano yayaman. Walang masama sa pagyaman. Tanda mo yung sinasabi ko. Walang masama sa pagyaman. Kahit ako, nagpe-pray ako, Lord, payamanin niyo ako na yumaman ako para yung kayamanan ko, gagamitin ko para maraming tao mahatak ko sa kaharian mo. Pero ikaw, nagpapayaman ka kasi gusto mo lang talagang yumaman. Gusto mo magpasikat. Gusto mo magyabang. Gusto mong maranasan yung karangyaan. Wala ka ng panahon kay Lord. Puro ka pera. In fact, hindi mo kinukonsulta si Lord eh. Kung saan mo gagamitin yung pera mo eh. Sabi mo, pera mo yan. Hindi mo pera yan. Pera ni Lord yan. Kaya alam niyo yung mga nahihirapang mag-tithes, kasi hindi nila iniisip na yung pera ng hawak nila ay pera ni Lord. Ang iniisip nila, pera ko to, pinaghirapan ko to, bakit ko ibibigay yung aking 10%? Pinaghirapan ko. Yung mga pag-iisip, balokton. Pero kung iisipin natin na itong pera na to, galing sa Panginoon, hindi mo gagastusin yan ng walang patumangga. Pangatlo, fame, kasiyahan o kasikatan. Kasikatan ng buhay. Maraming tao sikat, no? Ang dami yung mga lifestyle of the rich and famous, mga K-pop, mga K-drama, mga artista, mga celebrities, ang gagaling ng mga buhay. Pero ang tanong, at the end of their lives, masaya din kaya sila? At sa pagtatapos ng buhay nila, saan kaya sila pupunta? Sa langit o sa impyerno? Maraming mga sikat na celebrities, pero malulungkot din. Punong-puno din ang problema. Alam niyo ba, out of 1,000 na nagsusuicide, 99% nasa mga matataas na kalagayan sa buhay. Kakaunti yung mga nagsusuicide na may hirap. More than 90% na nagsusuicide, yun yung mga sikat at mayayaman at mapipera. Bakit? Dahil sa kabila ng katagumpayan, sa kabila ng kayamanan, sa kabila ng kasikatan,
ang buhay nila hungkag pa rin. They are living an empty life. Now, yung iba, anong foundation ng buhay mo? Friends. Ang dami mong kaibigan. More than 5,000 imaginary friends in Facebook. O kaya kung saan ka nakakarating. Nakakarating ka dito, doon, talagang panay ang gimmick mo. Pero ang tanong, kapag ka nasa mabigat kang problema at mga pagsubok, maaasahan mo ba talaga yung mga kaibigan mo? O tatalikuran ka niyan? O kaibigan mo lang yan dahil may pera ka? Kaibigan mo lang kasi may nakukuha sila sa iyo. Pag wala na silang makuha sa iyo, kaibigan mo pa rin ba yan? Panghuli, family. Walang masama sa pamilya. Pero mga kapatid, hindi sa habang panahon, maaasahan natin yung pamilya natin. Hindi sa lahat ng panahon, matutulungan ka ng pamilya mo. Kaya kung halimbawa, ang pundasyon ng buhay mo, yung pamilya mo, pamilya, wala nang problema dyan. Pero kung ang pundasyon ng buhay mo, pamilya, at wala kay Lord, sigurado, darating ang panahon na yung pamilya mo, wala ring magagawa sa problema mo. So mga kapatid, anong gustong ituro sa atin ng Panginoon? The foundation of your life will be tested by temptations, trials, troubles in life. Kagaya nitong picture na to. Parehong maganda, parehong matibay, parehong pagkakagawa. Pero dumating ang bagyo, yung isa bumagsak, yung isa nakatayo. Bakit? Magkaiba ang pundasyon. Naintindihan natin. Ikaw, yung katabi mo, pareho kayo nakikinig sa akin. Pero pagdating ng pagsubok at problema, sino sa inyo yung mananatiling nakatayo at sino sa inyo yung babagsak? Alam mo na ang sagot ko doon. Alam mo na ang sagot sa tanong ko. So, that's why we need to build deep by coming to Jesus. Pangalawa, build strong by listening to Jesus. Pangatlo, build to last by obeying the words of Jesus. Again, build deep by coming to Jesus. Build strong by listening to Jesus. Pangatlo, build to last. Ibig sabihin ng build to last, magtayo ka ng panghabang panahon by obeying the words of Jesus. Alam niyo ba si Walt Disney, kilala natin lahat Walt Disney. Walt Disney was so obsessed with the fear of death that all his cartoons have a flavor of death. So he avoided funerals. Disney's daughter Diane said that Disney hired a fortune teller when he was in his early 30s to predict when he would die. The fortune teller predicted the age of 35. So, sabi ni Walt Disney, kailan kaya ako mamamatay? Nag-hire siya ng fortune teller. Sabi ng fortune teller, at the age of 35, mamamatay na kayo. So, anong ginawa ni Walt Disney? He distracted himself by alcoholism and success. Ibig sabihin talagang nagtrabaho, naging workaholic, at talagang hinabol ang tagumpay. Bakit? He wanted to stay busy para makalimutan niya na mamamatay na pala siya at the age of 35. Pero he survived 35. Inisip niya, nagkamali yata itong fortune teller na to. Buti naman, o kaya baka yung 35, na-misheard niya lang na hindi pala 35, baka 55. Pero niya, lumampas pa rin siya ng 55. And what age did he die? At the age of 65 due to severe disease. Kabaligtaran naman ni Henry Martin. Si Henry Martin, a distinguished scholar, a Cambridge University student, was honored at only 20 years of age for his achievements in mathematics. Grabe, sobrang talino. At the age of 20, yung kanyang achievements ay nakuha niya. He was given the highest recognition possible in that field in Cambridge University. But he felt an emptiness inside. Hungkad pa rin yung buhay niya. Empty pa rin yung puso niya. So after evaluating his life goals, Martin sailed to India as a missionary at the age of 24. When he arrived in India, he prayed, Lord, let me burn out for you. Panginoon, gusto kong yung buhay ko, magamit ko sa iyo. And he only lived for 7 years as a missionary and died at the age of 31. But he translated the New Testament into 3 difficult Eastern languages. He produced Urdu, Arabic, and Persian versions of the scriptures, thus focusing on Muslim languages. Thousands of Muslims owe a lot to Henry Martin. He was the first missionary to Iran. He died at the age of 31. But he lived a full life. That's why naisulat ko, life is not measured in how long it is lived, but in how much it is used for the glory of God. Tingnan niyo awit 90, Gs hanggang 12. Basahin natin lahat. 1, 2, 3.
Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puro ng dos at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa isang maliwanag. Dahil itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay tumuno. Ano ibig sabihin nito? Ang buhay ng tao, 70 to 80 years lang. Yan ang sabi ng Bible. Si Haring David namatay at the age of 70. Ang buhay ng tao, 70 to 80. Kapag 70 years old ka na, magpasalamat ka. Every day is a blessing. Kapag ka lumampas ka ng 80, buhay ka pa, nako, every day is a double blessing. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo pa ginagawa, hindi pa tapos ang mission ni Lord sa'yo. Kaya buhay ka pa. May pinapagawa pa si Lord sa'yo, pero actually, ang buhay ng tao, 70 to 80 lang. Kaya kung pray, Lord, paabutin niyo naman ako 70. Sana kumutan naman ako. So mga kapatid, pero sabi diyan, ang buhay namin puno ng dusa at hirap. May sabihin, dahil sa kasalanan, napupuno ang buhay natin ng dusa at kahirapan. Kaya ang sabi doon sa talatang 12, dahil maikli lang ang buhay, Lord, turuan mo kami maging matalino para umayos ang buhay namin. That's the prayer. Life is not measured in how long it is lived, but in how much it is used for the glory of God. The quality of life is not measured in how much money or success you have achieved, but in how deep your relationship with God is. Hindi nasusukat ang kalidad ng buhay sa pera, sa tagumpay. Nasusukat ito sa lalim ng relasyon mo sa Panginoon. Now, in conclusion, ang sabi doon sa Psalm 18 verse 2, basahin natin, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Sa Tagalog, Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Who is our rock? Ang sabi nung sa parabola na pinag-aralan natin, itayo niyo yung bahay ninyo sa bato. Ang sabi dito, the Lord is my rock. 1 Corinthians chapter 10 verse 4, and all of them drank the same spiritual water, for they drank from the spiritual rock that traveled with them, and that rock was Christ. Yung Old Testament, yung mga buong Israelites galing ng Egypt, nag-travel sila 40 years bago makarating sa Promised Land. Ang sabi diyan, sino yung bato na gumabay sa kanila? Si Christ. Tagalog, at uminom din sila ng lahat ng inuming binigay nila niya dahil uminom sila ng tubig na pinaagos ng Diyos mula sa bato. Ang batong iyon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. Mga kapatid, si Kristo ba ang bato na pundasyon ng buhay mo? Let us close our eyes. Pikit natin ating mga mata. Mga kapatid, tandaan natin, hindi sa dami ng narinig mo, kundi sa lalim ng sinusunod mo, nakikita ang tunay mong pundasyon. Hindi sapat ang confession kung walang commitment. Hindi sapat ang pagsasalita kung walang pagsunod. Darating at darating ang baha ng problema, ang ulan ng tukso, ang bagyo ng pagsubok, at ang tanong, saan ka nakatayo? Ang mananatili ay hindi ang magaling magsalita o yung magaling makinig, kundi ang matapat na sumunod. Kaya ngayon pumili kayo. Itatayo ba ninyo ang buhay ninyo sa buhangin ng sariling kagustuhan? O ibabaon ito sa bato ng salita ng Diyos kay Kristo mismo? Mga kapatid, remember, build deep, build strong, build to last. Para sa oras ng unos, sa oras ng bagyo, sa oras ng baha, makakatayo ka pa rin. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil matatag ang pundasyon mo kay Kristo. Piliin mo ang pundasyong hindi magigiba, at yan ay si Jesus. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, sa umagang ito, turuan niyo po ang bawat isa na magtayo ng bahay sa pundasyon na bato. Hindi sa pundasyon na buhangin. Hukayin namin ng malalim ang pundasyon ng aming buhay sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasagawa ng iyong mga salita. Panginoon, turuan mo kaming unahin ka namin sa aming buhay.
to make you the number one most important person in our lives. And teach us to serve you, to use our life, our time, our talent, our treasure, our strength in serving you, so that at the end of our lives, we will have very little regrets, or even no regrets at all, because we have lived a life that is full with the Lord Jesus Christ on our side. Salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.